kung kayo ba ay magkapalagay ng loob or pagdating ng family nyo, kunting trials lang, wala na agad. Kung may darating na trials, magiging matatag ba kayo? Mahal kita. Gihigugma ko ikaw. Ay ayatin ka. Palangga ko ikaw. Hinihigugma ko ikaw. Namumutanta ka. Kaluguranda ka. Inaruta ka. Pikababayan ko sa ka. Kalinian ko si ka. Kinapalangga ta ikaw. Kalasahan takaw. Taamayo kontigo. Buong nawa hukon. Taamayo contigo. Pen hodja. Mabaya ko sikaw. Aganma ko ika. Naila ako sa imo. Inado taka. Enggigigma takaw. Gagabayan akense ka. Palangga ta ikaw. Pipian tika. Dakal ginawak ko niko. Ang kaalikit, ako kamo. Nahigugma ko nimo. Kinahigugma ko ikaw. Hinigugma ko ikaw. Kanda tage. Idutaka. Hitsida ko imo. Anlabien ka ta. Tahigugma takaw. Laylay diksik Payabata ika. I love you. I'm to be whom you desire all throughout my life. A vessel unto honor, Lord, to thee. And before your throne to hear you say that I have done my part. Lord, I need that undivided heart, that I might know you, that I might serve you, that I might worship you as King, to see the morning star, to know how great you are. Lord, I need that undivided heart. I'm to live the truth and love to glorify your name. You're for a living sacrifice to be, to share the joy, the grace and peace your spirit does impart. Lord, I need that undivided heart. That I might know you, that I might serve you, that I might worship you as King, to see the morning star, to know how great you
mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back sa ating programang I Love You Book Series. Tayo ay nasa ikatlong chapter na ng ating programa. Handa na ba kayong kiligin at matuto? Dahil ako, handang-handa na ako ulit. At ito, ang ating guest ay mula pa sa Central SDA Church at siya po ay si Sister Jennifer Sumagaysay. Hi sis! Hello. Kumusta ka naman po? I'm good. This week, okay lang po ba? Yes, naman. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Ayan, dahil napaunlakan po tayo ng invitation na pumayag po siya na tayo po ay kanyang makasama sa mga oras na ito. Ayan. So, chapter 3 na po tayo ng ating programa. Okay. Ang ating chapter 3 po ay may pinamagatang Making the Right Choice. Ayan. So, since ang ating pong topic ay tungkol sa making the right choice, gusto ko lang po sanang itanong kung yung sa pagpipili po ba ay madali po ba siya or mahirap? Ano po sa tingin niyo? For me, definitely not. Hindi ganun kadaling pumili ng kasama sa buhay. So, you have to consider a lot of things. First, isipin mo talaga kung yung magiging asawa ko, ito ba yung ito yung kasama ko sa buhay na magiging malapit sa akin, magpapalapit sa akin sa Diyos. 'Di ba? You have to consider that first thing, no? Na itong magiging relasyon naming mag-asawa, magiging malapit ba kami o mapapalayo kami? So, that's one example that you have to consider in choosing the right companion. Alright. So, ayan. So, talagang napakahirap talagang mamili. Kaya, yung mga single dyan, alam nyo na po ang gagawin. Ayan. So, isang question pa po. Sa pagpili po ba ng partner, ano po sa tingin nyo yung standard sa pagpipili? Standards, wala naman siguro. Pero, i-consider mo yung lalaki kung siya ba ay, it's either lalaki or babae ha, consider mo yung family background. So, if their family are God-fearing, kasama yon. So, pangalawa, yung character, no? Kasama yan, yung character talaga. Kung iyan ba ay magiging, kasi syempre magiging kasama siya habang buhay. So, yung character niya, characteristic ng isang tao, i-consider mo siya kung kayo ba ay magkapalagay ng loob or pagdating ng family nyo, kunting trials lang, wala na agad. So, i-consider mo talaga yun na yung ugali ng isang magiging mapangasawa mo. Kasi kung may darating na trials, magiging matatag ba kayo? No? Kung kasama talaga yun. So, kailangan mong i-consider yung family background, yung character, yung ugali ng magiging asawa mo, kasama yan. Yung family, ang importante yung family kasi magkakaroon ka ng another father, your father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, kasama yan na kinukonsider mo. Opo, kasi kapag hindi mo kasundo yung family ng partner mo, parang napakahirap mamuhay na kasama sila sa isang bubong. Of course. Ganon, tapos kumbaga parang imbis na nagiging payapa yung araw mo, yung taon mo, yung buhay mo, Oo. parang nagiging napaka-miserable. Correct. Kasi hindi po ba na kapag yung mga kasama natin nung una is nakakapagpalagayan natin ng Oo, loob, okay yung mga lang. kasama natin sa bahay. Oo. Unlike sa magiging partner natin na magkakaroon ng mga adjustments, Correct. ganun talaga. Kaya talagang napaka-importante Kasi na. yung family, hindi lang about love. No? Apo, Hindi lang totoo. about love. So you have to kasama yung love mo sa family niya. Kasi magkakaroon ka ng another family to love. Ganon. Extended family na Yes. ika nga po. Kasama yan. Ayan. So, talagang yung standards pala talaga natin is unang-una talaga yung family background check. Opo. Kasi if ever na yung mapapangasawa mo, yung mother niya pala hindi ka gusto, Kaya nga. or yung father niya, yung pinsan niya, yung kapatid niya, Basta love ka ng family. basta love ka ng family, iba rin yung pakiramdam, no? Opo. Mas maganda rin po You will talaga live yung harmoniously. Yeah, Ganon. ayan. So, gusto ko lang pong
itanong ulit. Last question naman na po siya. Okay. So, gaano nga po ba kahalaga nakasama natin ang ating Panginoon sa pagpili ng ating makakarelasyon? Wow, it is the most important. No? Yung kahalagahan ng Panginoon sa iyong family, lalo na. Kasi when you're facing difficulties, magiging ang Panginoon ang una niyong tatawagin, ang una niyong sasandalan, no? Kasi ang family hindi ano 'yan eh, hindi automatic na happily ever after 'yon. Hindi. Dadaan ka sa maraming trials, pagsubok sa buhay na kung wala ang Panginoon, your marriage will be failed. No, that's the most important. No, you have to consider first yung Panginoon na nandyan sa family niyo. Yun yung sentro ng inyong pamilya. Ayan. So, totoo nga po na kasi may mga relationships na ang daming relationship talaga na nag-fail. Siguro kasi talagang pag mamimili ka ng partner mo, dapat andyan talaga si God na gagabay sa'yo. Kasi minsan talaga hindi natin kayang mamili sa ating sarili lang. Yung pamimili natin, talagang dapat talagang nandyan ang ating Panginoon. Yes, kasi bibigyan ka if you will ask Him, if you'll ask the guidance of the Lord, bibigyan ka niya, Lord, tama ba itong na magiging asawa ko? Kasi ako first, kinonsider ko siya, Lord, ito ba talaga yung mapampangasawa ko? Basta hindi ako mapapalayo sa'yo. Una, kasi yun yung importante na mas magkaroon ka ng closer relationship doon sa Panginoon. Pangalawa, you are physically ready na mag-asawa. Next is yung if you are mentally ready and of course spiritually ready. Meron pa akong dinagdag dyan. You are financially ready. Totoo po. Kasi ang hirap po kasi ng sitwasyon na mabuhay kayo na hindi kayo parehas ng partner mo Oo, ready. hindi kayo ready. Talagang Mahirap yun. makakasettle kayo talaga ng Kaka-encounter yung ka ganyan talaga lang. ng Ang hirap. difficulties na lalo pag wala ang Panginoon sa buhay nyo. Mahirap talaga siya pag ayan na, bibigay na yung isa, andyan na yung mga misunderstanding ng family, kakampi-kampi na yung ibang pamilya. So, lahat ng yun na kinonsider mo first dapat is yung Panginoon. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa inyo pong pag-share ng atin pong topic ngayon. Napakagandang topic nga naman po talaga ng kung paano natin pipiliin yung ating magiging partner in the future kasi talagang kaakibat niyan yung responsibility. Lifelong Oo. relationship. Lifelong talaga siya. Hindi siya pwedeng pag ayaw mo na, magbaback out ka na. So talagang kailangan mo yung guidance ng ating Panginoon. Tsaka, hindi kasi siya madali na gawin. And talagang yung readiness, kailangan nandyan talaga siya. Hindi Of course, pwedeng kasama talaga. hindi ka ready kahit yung sa apat na binanggit mo po, yung financially ready, physically, mentally, and spiritually. and financially ready. Yan, kapag ni isa wala ka dyan, hindi ko po alam kung talagang magiging successful yung marriage life mo if ever pagdating ng Yes. panahon. Ayan, maraming salamat You're po, welcome. Sister Thank Jen. you. At napakarami ko pong natutunan ngayon sa ating pag-uusap. Ayan. Kayo rin ba ay marami din ba kayong natutunan sa ating mga natalakay ngayon? At sana rin yung mga napag-usapan natin ngayon ay maisabuhay natin habang tayo ay naghahanap ng ating makakasama in the future. Ayan. Sister Jen, pwede po bang mag-pray muna tayo? Okay. Ayan, sige. Okay, let's pray. Our most kind Heavenly Father in heaven, thank you so much, Lord, for this opportunity that we learned from your words. And this youth be able to make the right choice in choosing their partner in life. May it be that they will consider you first, Lord. And this we ask in the precious name of Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating programang I Love You Book Series. Ayan, magkita-kita po muli tayo sa ating susunod na episode, ang ating episode
4. Ayan, maraming salamat po.